Welcome back. Target ng National University Lady Bulldogs na muling makabalik sa Final Four ng UAP Women's Volleyball Tournament matapos silang kapusin sa Season 78. At maraming experts na nagsasabing malaki ang chance ng NU na mag-champion ngayong Season 79. Well, let's talk to the Lady Bulldogs. Kasama natin ngayon ang kanilang coach, si Coach Roger Gorayeb, at team captain na si Jaja Santiago. Coach, Jaja, thank you for joining us on the score. Good evening. Good evening. Konting tulog na lang. Lalaro na tayo ulit. I'm sure gigil na kayo. Pero Coach, unahin na muna kita, no? It's been quite some time since natapos yung Season 78. Yes. Nakapag-move on na kayo. 7-7 yung record, kinapos kayo ng Final Four. I know disappointing sa inyo yun. Looking back, anong naging assessment nyo ng pinagkulang siguro ninyo na hindi nyo napiga yung maximum potential nila? Madami kasing, during that time, madaming mga pressures in and out of the team. Plus, maraming graduating na students. So that added pressure kasi graduating. Oo. Oh, yes. Basta, I tried to get the core of that team na. Okay. Tapos, with the blessing of the manager and the bosses na, sige, ayusin mo yung team. Okay. So, out of the remaining players during that time, kasi 3 graduated. Right, si Rika, si Ivy, si Myla. Hindi, no, it wasn't Rika. From the previous one. Okay. From the previous year, one. From Season 77, you mean? Nagtira ako ng 10. Okay. Well, so you've moved on and in a big way, one of which is nag-champion kayo nitong huling V-League Collegiate Conference. Kamusta yun, Jack? Kamusta yun as a morale booster for the team looking ahead? At saka buo yun, no? Wala kayong dagdag. Kayo lang yun, no? Kamusta yun? Actually, masaya kami dahil natapos namin yung conference ng kami-kami lang and nakita namin yung kakayanan talaga ng team namin. Okay. Tapos, ngayon pang papuntang UAP, so naging motivation din namin yung pagkakapanalo namin doon. Tapos, mas naging strong yung personality ng bawat isa sa amin. Each player. Laking bagay yun. Coach, how different is that? Nabanggit mo kanina before we got on air na different yung last year nag-champion kayo dun kasi may dagdag kayong dalawa. Si Dindin was there, no? Gano'n ka iba yung momentum boost ngayon na sila lang? Napakalaki talaga. Even ako na-surprise dun sa pangyayari. Because everybody was looking at us as parang, kakaunti na lang kayo, 10 na lang, wala na kayo, parang gano'n. But we tried to be strong. Okay. We take it as a motivation for us. We look at it on the positive side. We might be small in numbers, but in quality naman ng players, okay? Kasi ang katwiran ko lang naman 6 man lang naman yung volleyball So, we are 10, so okay na yan. Right. Tapos, try to push lang si Jazz na ma-accept niya yung bagong role niya. Right. You're talking about Jasmine Nabor. Jasmine Binago Nabor. niya role niya. Anong ginawa niya sa kanya? Mas playmaker na raw siya ngayon. Because nung mag-revamp nga, sabi ko, wala nang setter. So, everybody was worried. Sabi ko kay Jazz, ikaw na ang magiging setter. So, parang, sa Tagalog term, nagitla siya. Parang, napaganon siya sa akin. Wala kang choice, ikaw na ang mag-set. Pero tinanggap niya yan nang walang hindi siya nagrereklamo. Pero ang surprisingly, in a month time, nag-improve siya. Okay. Nakuha niya lahat yung gusto ko. Nag-click silang dalawa ni Jaja. So, nung sinali ko sila doon sa first conference, sabi ko kahit bugbugin tayo dyan kasi bago, makita na natin lahat ng pwedeng mangyari. Pagdating ng second conference, ayun na. Yun na. Lumabas na. Nabanggit na ni Coach Ja, maganda yung naging cohesion ninyo ni Nabor. Kamusta yun? Kamusta yung, for you, ganong kalaking bagay na ang ganda na kagad ng rapport ninyo? Actually, maganda siya for us na, yun nga, meron kaming chemistry sa loob ng court. Kasi, yun nga, marami na rin pong setter na nagdaan saan. Medyo nahihirapan din po sila sa pagbigay ng bola. Nung high school po kasi naging setter din namin siya. So, kaya tingin ko magandang bagay din yung nakuha namin nung high school. Yun nga. So, na-carry on nyo ngayon. Kumbaga, binuhain nyo ulit yung role na yun. Kasi I can imagine the difference from Jaja to the others.
yung bato lang ng bola, nakakapanibago siguro, no? Saka mabilis po siya kasing mag-adjust. Yun din. So good benefit yun. Well, speaking of quality coach, there's some new players and one of the new ones na maraming na-excite is si Risa. Yes. Risa Sato. Pakikwento naman sa amin. She's Japanese, right? Yes. Still Japanese. How good is she and what can we expect from her sa addition sa NU this year? Risa kasi coming from a Japanese type of discipline. Okay. Malaki yung impact niya sa amin in terms of discipline, yung habit niya sa ensayo and everything. Napakalaking tulong ni Risa sa amin kasi even though she cannot communicate well, kasi nga hirap pa siya sa English, Tagalog, medyo hirap pa rin. Ang niya ang bilis niya, ang defense niya napakaganda. Okay. So yung aming kulang sa gitna napunuan niya yung middle center attacker namin. Napunuan ni Risa. Threat si Risa sa middle. Okay. So, marirelieve yung outside hitter namin. Okay. Hindi mapupunta sa kanya yung volume ng offense. Okay. Even for Jaja. Right. Hindi mapupunta kay Jaja. So, nag-jive lahat sa ganun. Nagbalansi yung team. Ikaw, Ja, for you, kamusta yung pag-chemistry ka agad with Risa? Kamusta yung addition niya para sa iyo? Malaking tulong na dumating siya kasi nga, yun nga, kulang din po kasi kami sa middle and malakas, actually, all around naman, I mean, lahat ng play nagagawa ni Risa. So, malaking tulong po sa team namin na dumating siya and yung chemistry sa team, maganda naman po. Coach, ang graduating or nawalang players sa inyo, Rica, Jolan, Ivy Perez, Myla Pablo, Jocelyn Soliven, kamusta yung adjustments niyo from losing those four? How do you, kumbaga, fill in the holes, ika nga, no? Nabanggit natin si Risa isa, no? Kamusta pa yung ibang adjustments niyo? Yun nga yung pinakamagandang pangyayari because we were 18 before during practice. 18? 18 10. Meron pang iba kasing naalis, Okay. ano? Yes. I try to look at it this way. If in 60 minutes, 1 hour, Okay. you divide 18 people by 1 hour, then you can get the average time you spend for one player. Right. Natututukan Now, mo. Yes. well, now we are 10. Aha. Divide mo 60. So each player, I have 6 minutes. Right. Okay. Ang laki ng impact kasi pati yung dating mga player na hindi naman yung hindi masyadong nagagamit. Nagkaroon sila ng major role sa team. Right. Nagkaroon sila ng kumpiyansa to the point na bago ba yung player mo na sa ganito na napansin nila, sabi hindi dati na yan. So nagkaroon na sila ng identity na part na kami ng team. Right. Iba yung kumpiyansa nila ngayon. Plus si Aiko bumabalik na yung dati niyang confidence. Galing sa injury. Oo, plus si Jorel galing din sa injury. Right. Jorel Singh, oo. Bumalik. So maganda yung samahan namin ngayon. Ja, kamusta ang gigil factor? Nung pag-upo ko dito, yun ang pinag-usapan namin, Coach, gigil na raw kayo na makabalik from last year's results. Of course, di ka nakapasok sa Final Four. How is the vibe sa team ngayon, yung gigil ninyo makapagsimula ulit? Gigil factor, hindi naman gigil. Siguro excited na, yun nga, maglaro ngayong EAP, lalo na nakita namin yung skills ng bawat isa talaga nag-improve. Yun nga, excited and nakita ko naman yung team namin mas lalong nagiging focus and yun nga, ready na sa UAAP. Alright. Coach, looking at the competition naman, siyempre sa Ateneo, nag-graduate si Eliza and the others have lost key players as well and they're veterans. How do you assess the competition this time around? Mas kaya ba? So, arguably, mas may chance na mag-Final Four or even final, sabi nga ng ibang kritiko? Nabalansi kasi lahat ngayon. Okay. The way we look at it, league, yung analysis namin, siguro 6 teams talaga ang balancing may chance ngayon. mag-Final Four. Sobra. Okay. Kaya the competition becomes more harder for all of these teams. Hindi katulad dati, nandun si Eliza. Iba yung factor ni Eliza, yung dominance niya pagdating sa... ngayon, nagbalanse lahat eh. So parang ang feeling ng lahat may chance. So kami naman, sige, pukpok lang naman kami ng pukpok. Grabe yung support ng NU the last few years. I'm sure uhaw na rin yan for a championship. Para sa'yo, this might be your last year. I don't know, we don't know. Gaano kalaking factor yun for you na this might be your last year? Siyempre, gusto mong iwan yung NU na may championship. Siyempre, mas
alam mo yung bibigay mo yung best mo every game, mas excited ka maglaro, mas strong yung personality mo pagdating, at saka, yun, yung maturity sa loob ng court. Yung leadership mo, kamusta? Kamusta yung challenge sa'yo to be a veteran leader ika nga ng team? Ikaw na pinakamatanda dyan ngayon. Dati, bata-bata mo. Doon pa si Din. Actually, okay naman. Balanse naman. Lahat naman kami nagiging leader sa loob ng court eh. Natutulungan nila ako. At the same time, natutulungan ko din sila. Ayun na, minomotivate ko lang sila pag nakikita ko na down sila or something. Bibigay konti ng advice sa ate. Yun. Alright, Coach, for you, I guess message sa NU community na we know grabe yung support ng community, ng school, ng management, and they're also very eager to get to where you all want to go. Sabihin natin yun. Doon sa fans ng NU, sana sumuporta kayo palagi sa amin. Huwag nyo kaming pababayaan yung team. Yung mga bata, kailangan nila kayo. Rest assured na it's a different NU team now. Alright. We may be small in numbers, but these girls have a very, very big heart talaga. So, wag niyong iwanan yung mga bata. Kita nyo na sa ngiti ni Coach Ron. Ibang-iba talaga yan kapag ganyan yung kumpiyansa ngiti niya. The 10 women that you have, we will see. We're all excited to see the transformation ika nga of a better and stronger NU Bulldogs. Coach, maraming salamat. Thank See you you. soon. Good luck this weekend. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.